Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito po ang Gusapino Talks. Pag-uusapan po natin ay tungkol sa depression. Napapanahon na paksa ngayon ay itong sakit na depression o depression sa Tagalog. Magtataka na lang ang masa, lalo na ang mga ordinaryong mamamayan, kung bakit nagpapakamatay ang isang tao dahil sa depression. Kahit pa nga yung mga taong nasa kanila na ang lahat, sikat, maganda, mayaman, halos na sa kanya na ang lahat ng pinapangarap ng isang mahirap at ordinaryong mamamayan, ay tinatamaan pa rin ng sakit na depression. Ano nga ba ang mga dahilan kaya nakakaranas ng depression ng isang tao? Napag-aralan ng science na may kinalaman din ito sa may sakit na mga organs, mahinang organs ng katawan ng tao, katulad sa utak, sa mga adrenal glands at intestinal tract. Kapag hindi nagpa-function ng tama ang mga naturang parte ng katawan natin, kaya nagkakaroon ng depression ang isang tao. At isa sa pangunahing dahilan ng depression ay ang pagkain ng mga processed foods na kadalasan mataas sa asukal, asin at unhealthy fats. Itong mga pagkain na ito ay nagpapatamlay din sa tao at nagpapamaga ng katawan. Dahil sa mga processed foods, kaya nasisira ang mga organs ng ating katawan. At isa sa major na dahilan kaya nasisira ang mga organs ng ating katawan ay dahil ito sa mga processed foods na kinakain natin. At interestingly, meron akong naging kapitbahay na binata, laging malungkot, gusto laging mapag-isa, ayaw lumabas ng bahay, hindi makatulog, na mga senyales ng sakit na depression. Pero minsan napilit namin siyang sumama para maghukay ng balon para mapagkuhanan ng tubig sa aming baryo. 3 kaming naghukay at 3 araw kaming naghukay ng balon. At pagkatapos ng aming paghuhukay ay nawala ang kanyang depression. Naging normal ulit ang kanyang pag-iisip. Kaya dahil dito, tingin ko ng depression ay ang hindi natin paggamit ng balanse ang ating katawan at ang ating kaisipan. Ginagamit natin ng sobra ang ating utak, pero hindi natin ginagamit ng sapat ang ating katawan, kaya hindi balanse. Ang ating katawan ay nilikha para magtrabaho, nilikha para igalaw, gumawa na magkasamang ating katawan at utak. Ito ang buhay. Pero kung ang ginagamit lang natin ay isip o ginagamit lang natin ay katawan, ay walang buhay ito. Ito ay isang robot. Tulad ngayon, karamihan sa atin ay parang mga robot na. Sinanay tayo ng sistema na maging robot, pero tayo ay tao. Sa kaloob-looban natin, kailangan natin ng saya, kailangan natin ng kalayaan, kailangan natin ng komunidad. Kaso nung bata pa lang tayo, sinanay na tayo maging robot. Kapag nasa paralan, nakaupo lang tayo. At kapag malikot ka pa at ginagalaw ang katawan mo at naglalaro ka, ay sinasaway ka ng iyong guro at sinasabing makulit ka daw, bad behavior daw yun. Hanggang sa tumanda tayo at nagtrabaho, kailangan mong nakaupo lang at tutok sa iyong ginagawa. Ang tanong, nag-gym naman yung tao, ginagamit naman niya ang katawan niya sa pag-gym. Pero sa pag-gym, ginagamit nga ang katawan pero hindi ginagamit ang kaisipan at katawan ng sabay. Halimbawa, nag-stationary bike ka sa gym, hindi nagko-coordinate ang katawan at isip. Ang isip, iniisip niya ay iba habang nagpepedal ka. O minsan nakikinig ng musika, kaya wala sa sarili. Hindi magkasama ang kaisipan at ng galaw. Pero nung naghukay kami ng balon, kailangan ng focus kung paano hukayin ang lupa, paano padaliin ang gawain. Halimbawa, ano ang gagawin kapag may bato sa lupa at iba pa. Kaya pag nagtrabaho, ang isip ay nag-umpisa ding gumana at ang katawan ay nagtrabaho din ng sabay. Kaya nagiging balanse sa kalooban natin. Kaya dahil dito sa panahon na ito na naghukay ng balon, walang panahon na mag-isip ng problema ang isip. Nakatutok ang buong katawan kasama ang isip sa ginagawa. At napatunayan din sa siyensya na ang paggalaw ng katawan ay nakakalikha ng mga happy hormones, mga chemical na pampasaya tulad nga ng dopamine, serotonin at iba pa sa ating katawan. At kaya walang depression dati
Ang mga tao dati ay lumaki na naghahunting ng makakaing hayop. Dahil kung maghahunting ka, ikaw ay sobrang focus sa iyong ginagawa. Katulad ng mga ahas o pusa, kung naghahunting sila ng pagkain nila, ay wala silang pakialam sa anuman. Nakafocus lang sila sa isang bagay at susunggaban nila ito. Pero dito sa modern day of living natin ngayon, wala na tayong maraming ganitong aktibidades. Kaya nagdudulot ito ng maraming problema. Sobrang paggamit natin ng ating kaisipan sa ating buhay, pero hindi na natin ginagamit ang iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya maganda ring mag-garden o kung walang lupa magluto at pwede ring mga sports. Kasi sabay ang paggamit ng katawan at kaisipan sa mga bagay na ganito. Kung nagustuhan mo ang ating video at nakatulong sa iyo ang ating video, ay pakipindot naman ang like at pakisubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling pag-upload natin ng bagong video.